Hello po sa lahat. Para po ito sa mga papaalis papunta po ng ibang bansa. Dapat po ay gaya ng dati, dapat po ay maaga po tayo sa airport. Dahil alam niyo po ay lagi pong maraming pasahero. So dahil maaga po tayo ngayon sa airport, ay pupunta muna po tayo dito sa tinatawag nilang OFW Lounge. So kung isa ka pong OFW, kayo po ay entitled na makapag-access dito sa OFW Lounge na ang lugar po nito ay nandito lang po ito sa departure area ng NAIA Terminal T. Nasa left side po siya. So ito rin po yung papunta dun sa mga government clearing counter na po, na mamaya po ay pupunta po tayo dyan dahil may konti po problema tayo sa immigration. So ito naman po ngayon ay dito na po tayo ngayon dito sa OFW Lounge na kung saan ay pwede pong ma-access ang mga OFW. Kailangan lang po natin ng OEC, passport at saka ticket. Libre po yung pagkain dito. So pagkatapos po natin kumain, so ngayon po ay pumasok na po tayo sa loob ng departure area. Okay po, so kailangan po i-monitor po nyo yung screen kung saan po nakalagay yung ating airline counter. At saka po picturein nyo po yung bagay nyo. Dahil para magkakamukha po kasi yung mga bagay, para alam nyo po in case na mawala, may ma-identify nyo po. So ito na nga po, maaga po tayong pumila kahit na 4:30, nakapila na po tayo. At 5 o'clock po ay nagbukas na po yung counter ng airline natin. So kailangan po dito, tinecheck din po yung ating mga documents. So nakakuha na po tayo ng ating boarding card. So papasok na po ngayon tayo dito sa international departure. So ito po yung naging problema natin. Ano po? So ngayon pagkatapos po sa immigration, inahanapan po tayo ng clearance kahit na may OEC na po tayo. So kailangan daw po ito i-clear natin. So pinapunta po tayo dito sa Department of Migrant Workers na kung saan yung lugar din po ng OFW Lounge. Nandito po lahat yung mga opisina ng mga government clearing counters. Okay? So pumunta na nga po tayo. Inanapan po yung dokumento natin dahil sa totoo lang po yung ating pupuntang bansa ay nasa watchlist. So yan na nga po at na-clear tayo dahil kumpleto naman po yung dokumento natin. So pagkatapos po sa immigration ay sa x-ray po bawal ang liquid. So ngayon naman po ipapakita ko sa inyo yung papunta sa mga airport lounge. Ayan po. So kung isa po kayong frequent traveler ay malaki po ang benepisyo makukuha nyo lalo na sa mga airline. Dapat mag-member po kayo sa mga frequent flyer program nila. So bakit po tayo pupunta rito? Para ipakita ko lang po sa inyo yung mga airport lounge dito sa Terminal 3. Okay po. So ang mga airport lounge po dito ay nandito po sa 4th floor. Sakay lang po kayo ng elevator or pwede po kayong magdanan kung wala po kayong bit. So nandito po yung iba't ibang airline lounge, no po? So kasama dito yung Cathay Pacific, Marhaba, at saka po yung iba't ibang lounge. So dito po kung frequent traveler po kayo at member po kayo sa mga frequent flyer program nila, ay pwede po kayo ma-access dito sa mga lounge na to. Pero okay na po yung sa OFW lounge dahil busog naman po tayo. So ang purpose ko lang po dito ay para may pakita ko po itong mga lounge sa inyo. At isa po kasi ay dahil binigyan po tayo ng BDO ng card na sabi nila ay pwede kang maka-access dito sa sinasabi ng lounge dito sa airport na PAGS, PAGSS, no po? So ito na nga po at papunta po tayo doon sa lounge ng PAGSS. So ito po.
Ito po pala yung Marhaba Lunch para po ito sa Emirates Airlines, sa Skywards po yan. Dati po tayong member dyan. So ito na nga po at mayroon po tayong card. So itatry po natin kung magkakaroon po tayo ng access dito sa business lunch na to na Pags. Ano po? So yun nga po at nag-inquire po tayo, ang sabi nila ay hindi pa daw po pwede. Dahil kailangan daw po ay mag-member muna po tayo dun sa Priority Pass. So sa susunod po pag naging member na po tayo ay makaka-access na po tayo dito sa lunch na to. Okay po, dahil hindi pa po tayo member. So kailangan mag-member muna po tayo. So yun na nga po at na-try natin at hindi po tayo pinapasok sa kanilang lunch at hindi pa tayo member. Ngayon naman po ay pupunta na po tayo dun sa ating gate. So sa ating gate po dapat maaga po tayo. Pagkatapos po natin dun sa pumunta sa lunch ay maaga po tayo. Sa pa po palang paalala, dapat po 72 hours before your flight ay mag-register po kayo sa etravel.co.ph para makakuha po kayo ng e-travel pass. Hinahanap po yun sa immigration. So nandito na po tayo dahil maaga po tayo dito sa Turkish Airline Gate. Dahil alam nyo po bakit po tayo maaga ay para makuha po natin yung ating terminal fee refund. Ayan. So nakuha na po natin yung ating terminal fee refund na ito po ay isang benepisyo na isang OFW na tayo po ay exempted sa terminal fee na 550. So around 8:30 po ay ito, papasok na po tayo at boarding na dahil ang flight po natin ay 9:15. So okay po. So ganun lang po yung pagbibiyahe. So kailangan po ay isang paalala, maaga po tayo sa airport. Ano po? Dahil hindi po tayo hintayin ng eroplano. So yun na nga po ang may share ko sa inyo. So ganito po yung paglalakbay ng isang OFW papunta sa ibang bansa. Okay po. Muli, maraming pong salamat sa panonood. Sana po nakatulong po ito sa mga papaalis ang ating bansang Pilipinas. Okay po. Maraming salamat po at maligayang paglalakbay po sa ating lahat. Bye-bye.